Sa likod ng bawat kinang, may itinatagong dilim, at sa likod ng isa sa pinakatanyag na mga brilyante sa buong mundo, nagkukubli ang isang sumpa. Isang sumpang nagdulot ng trahedya sa bawat nagmay-ari nito. Ito ang kwento ng Kohinoor, ang hiyas na kasing ningning ng araw, ngunit kasing dilim ng kasaysayan. Halina't tuklasin ang hiwaga, sumpa, at trahedya ng Kohinoor Diamond. Ang halaga ng Kohinoor ay umaabot ng €400 o katumbas ng 24 billion peso. Ang Kohinoor ay napakamahal dahil sa pambihirang pinagmulan nito, bilang isang Type 2A Super Deep Diamond, na nabuo sa lalim na 360 hanggang 750 kilometro mula sa ibabaw ng Earth, na bihira at naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa proseso ng subduction. Bukod dito, taglay nito ang mayamang kasaysayan bilang simbolo ng kapangyarihan at yaman na pinag-aagawan ng mga emperador at hari sa loob ng maraming siglo. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Persian na nangangahulugang Mountain of Light. Sinasabing natuklasan ng Kohinoor Diamond higit 5,000 taon na ang nakalipas, sa mga mina ng Golconda sa India. Ang hiyas na ito ay hindi lamang simpleng alahas. Sa paniniwala ng marami, ito ay sagisag ng kapangyarihan at kasaganaan. Pero, may kasamang babala. Ayon sa alamat, ang sinumang lalaki na magmay-ari nito ay tiyak na haharap sa trahedya at kamatayan. Ngunit sa kamay ng isang babae, magdudulot ito ng kasaganaan. Ang mga unang tala tungkol sa Kohinoor ay bumabalot ng misteryo. Sinasabi na ang diamante ay may mahiwagang kapangyarihan, ngunit bawat paglipat nito mula sa isang hari o emperador, ay tila may kasamang pagbagsak o pagkasira ng kanilang mga kaharian. Pero paano nga ba nagsimula ang sumpa? Pamilyar ba kayo sa iba pang mga sumpa? Ano kaya ang gagawin mo kung biglang mapasa iyo ang isang alahas na sinasabing may sumpa? Ilagay sa comment section at ating pag-usapan. Noong una, ang Kohinoor ay bahagi ng mga sinaunang kasaysayan ng mga hari sa India. Pero ang kwento nito ay puno ng intriga, digmaan, at kasakiman. Sino-sino nga ba ang nagmay-ari nito at anong trahedya ang sumapit sa kanila? Isa sa mga unang dokumentadong nagmay-ari ng Kohinoor ay ang mga hari ng Kakatiya Dynasty. Subalit noong 14th century, sinalakay ng Sultan ng Delhi ang kanilang kaharian at ninakaw ang hiyas. Ang hari ng Kakatiya ay namatay sa digmaan, at ang sultan mismo ay pinaslang ng kanyang sariling hukbo makalipas ang ilang taon. Sa sumunod na mga siglo, ang Kohinoor ay paulit-ulit na nagpalipat-lipat ng kamay sa pamamagitan ng digmaan. Isa na dito si Babur, ang tagapagtatag ng Mughal Empire, na nagkwento na ang brilyante ay naging bahagi ng kanyang mga yaman matapos talunin ang sultan ng Delhi noong 1526. Ngunit maging ang Mughal Dynasty ay nag-api rin sa kalaunan. Ang kanilang mga trono, kasama ang Peacock Throne na kinalalagyan ng Kohinoor, ay nawasak. Ang mga emperador ay isa-isang pinatalsik, napatay, o naging bihag. Sa pagtatapos ng 18th century, ang Kohinoor ay napunta kay Maharaja Ranjit Singh, ang pinuno ng Sikh Empire, ang nagsabing ang Kohinoor ang simbolo ng kanyang kaluwalhatian. Ngunit matapos ang kanyang pagkamatay, ang kanyang mga tagapagmana ay nag-away-away para sa trono, at ang kaharian ng Punjab ay tuluyang sinakop ng British. Ang brilyante ay kinuha bilang bahagi ng kasunduan ng pagsuko at ibinigay kay Queen Victoria bilang regalo. Ngunit totoo nga bang regalo ito, o isa lang masalimuot na pagnanakaw? Habang nasa kamay ng mga British monarchs, tila hindi pa rin natapos ang sumpa. Si Queen Victoria, na siyang unang may-ari ng Kohinoor sa Britain, ay nakaranas ng mga rebelyon at halos muntik ng patalsikin mula sa trono. Ang mga sumunod na hari at reyna, lalo na ang Queen Mother na nagsuot ng korona nito, ay hinarap ang mga hamon ng World Wars at ang unti-unting pagbagsak ng British Empire. Ang mga lalaki sa British Royal Family ay kailanman hindi nagsuot ng korona na may Kohinoor. Ito ba ay dahil sa tradisyon, o dahil sa takot sa sumpa? Hanggang ngayon, nakatago ang Kohinoor sa Tower of London bilang bahagi ng Crown Jewels. Pero bakit nga ba takot ang mga lalaki na isuot ito? Ayon sa tradisyon, hindi ito isinasama sa anumang korona ng mga lalaki dahil sa paniniwalang ang sumpa nito ay totoo. Ang mga reyna lamang ang pinapayagang magmay-ari nito, ngunit kahit sila, hindi rin nakaligtas sa mga kontrobersya at hamon.
May mga nagsasabi na ang sumpa ng Koh-i-Noor ay kathang-isip lamang, ngunit ang mga trahedyang dumapo sa mga nagmay-ari nito ay tunay na nangyari. Kung ito man ay bunga ng superstition o totoong sumpa, hindi maitatanggi ang hindi magandang kapalarang dala nito. Sa panahon ngayon, maraming bansa, lalo na ang India, ang humihiling na maibalik ang Koh-i-Noor. Ayon sa kanila, ito ay simbolo ng kolonyal na pagsasamantala at nararapat lamang na maibalik sa orihinal nitong tahanan. Ngunit tumanggi ang United Kingdom, sinasabing ito ay legal na pagmamay-ari ng korona. Ano ang inyong masasabi rito? Dapat bang ibalik ang Koh-i-Noor sa India o manatili ito sa Crown Jewels? Ang Koh-i-Noor ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kwento, alamat, at kontrobersya. Isa itong paalala na hindi lahat ng kumikinang ay ginto, at walang sumpa. Sa likod ng bawat kinang ng Koh-i-Noor ay ang mga buhay na nawala, mga kahariang bumagsak, at mga pusong nasira. Ikaw, susugal ka ba sa paghawak ng isang hiyas na puno ng sumpa? Sa tingin nyo, totoo kaya ang sumpa ng Koh-i-Noor? O isa lang itong kwento para bigyang drama ang kasaysayan ng hiyas? Magbigay ng inyong opinyon sa comment section. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, mag-subscribe sa aming channel, and hit the notification bell para updated kayo sa aming content.